Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan natin ang ikawalong kabanata ng Innocent Date. Pero bago nating simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa aking mga susunod na uploads. Tahimik ang loob ng bahay nang dumating siya. Hindi na marahil siya nahintay ni Miggy. Gusto niyang makaramdam ng awa sa anak. Babawi na lang siya rito sa susunod na mga araw. You came home late. Akmang bubuksan niya ang pinto ng kwarto nila ni Miggy nang marinig niya ang paggalit na tono ni Al sa likuran niya. Pabigla tuloy siyang napapihit para lingunin ito. Pasensya na. Hindi ko kasi matanggihan si Chi. Madilim ang mukhang humakbang ito palapit sa kanya. Napansin niyang hindi pa ito nakakapagpalit ng damit, kaya nahulaan niyang kadarating rin lamang nito. Tell me, hindi mo siya matanggihan dahil ayaw mo naman talagang tumanggi, right? Sa halip mainis, ay napangiti siya rito. Hey, nagsiselos ka ba? What do you think would I feel, lady? After what we shared last night, makikita kong nakikipag-date ka sa ibang lalaki? Wait, bakit ka ba nagagalit sa akin? Ikaw din naman, di ba? At saka, wala naman tayong relasyon. It just happened that you need someone to warm your bed. At ako ang kasama mo kagabi. So you gave in. Tila exaggerated na duktong nito. Oo, ganun na nga. Tila lalong umikting ang mga panga nito. Ganun lang pala kababaw para sa iyo nangyari sa atin. For you, it was just a pastime. Very well said. Kung yun ang gusto mo, fine. Pagkasabi niyon, ay bigla siyang hinila at siniil siya ng mariing halik sa mga labi nito. Halos mapukto ang hininga niya nang bitawan nito. What if I tell you that I need someone to warm my bed tonight? Sabi nito. Pagkatapos, pabigla na lamang siya nitong hinila at ipinasok sa silid nito. At doon ay muli niyang ipinagkaloob ang sarili nito. Ewan ba kung bakit hindi niya nagawang tumutol sa lahat ng nagaganap. He was always making her crazier by his every kisses. At ang tanging alam niya, mahal niya ang lalaking pinagkakalooban niya ng sarili. Bahala na kung masaktan lang siya sa bandang huli. Nagtaka si Cassie nang mapansing abala ang lahat ng kawaksi sa bahay ng araw ng linggong iyon. Nang mapadaan siya sa kusina at makita si Manang Esther na sobrang abala sa pagluluto, ay hindi na niya mapigilang magtanong. Anong meron, Manang? Tanong niya rito. Saglit siyang sinulyapan nito bago tumugon. Abay, hindi mo ba alam na kaarawan ni Sir Al? Sabi nito. Yun nga lang, ayaw niya na ang grandeng handaan. Yung mga malalapit lang niyang kaibigan ang darating mamaya. Nagulat siya roon. Hindi niya alam na kaarawan ni Al. Bandang hapon nga ay nagsimula ng magdatingan ang mga barkada umano ni Al. At ganoon na lang ang pagkagulat niya nang isa-isang makilala ang mga ito. Akmang tatalikod na siya nang marinig niya ang pagtawag ng isa. Hey, wait! You look familiar, miss. Sabi ng isa. Pagkatapos, bumaling pa ito sa mga kasamahang lalaki. Hindi pa bumababa ng sandaling iyon si Al. Ray, look at her. She looks familiar, right? Yeah, right. Sabi ni Ray na kunot noon ding napatingin sa kanya. Nakita niya kung paano lumalim ang kunot sa mga noon ng mga ito. Waring matagal na hinagilap ng mga ito sa isip kung saan siya nakita ng mga ito. I'm sure we have met before. Sabi ng isang lalaki. Iniisip ko kung saan pare. At bago pa siya maalala ng mga ito, ay mabilis nang lumayo ang dalaga. Excuse me, sabi nito bago mabilis na tumalikod palayo sa mga ito. Habang paakyat ng hagdan, ay tila tulala pa rin siya. Lihim niyang idinadalangin na sana ay hindi siya makilala ng mga ito. Kailanman ay hindi niya napaghandaan ang bagay na yun. Hey, you look pale.
Natigilan siya ng mag-angat ng tingin at makasalubong ang tingin ni Al. Inaayos pa nito ang kwelyo ng suot na polo habang naglalakad sa pasilyo pababa ng hagdan. May sakit ka ba? Mabilis ang ginawa niyang pag-iling. Wala akong sakit. But you look pale. Patingin nga ng mga kamay mo. Ang lamig ng mga kamay mo. Tell me, aren't you feeling better? Al, okay lang sabi ako. Bumaba ka na. Andyan na ang mga kaibigan mo. Are you sure? Well, kung okay naman pala ang pakiramdam mo, sumama ka sa akin. Ipakikilala kita sa kanila. Lalo nang nagdoble-doble ang kabog sa dibdib niya. Hindi na siya nakaiwas nang hawakan siya ni Al sa mga kamay at hinila pababa ng hagdan. Hey guys, I want you all to meet Cassie. Agad na pakilala sa kanya. Pare, nag-asawa ka na ba ng lagay na yan? Sabi ng isang barkada. Is she your wife or girlfriend? Tanong naman ng isa. Malutong na tinawanan lang ni Al ang mga ito. Namumula namang nag-iwas siya ng tingin sa mga ito. If ever I'm getting married, hindi ko muna ipapaalam sa inyo mga pare. Sabi ni Al. Baka makaisip na naman kayo ng kalokohan. Well, it could be another bad luck. Bigla siyang kinabahan nang mapatingin siya rito. Now I remember. Pare, what's this? Bakit hindi mo na ikwento sa amin na pagkatapos pala ng gabing yun, hindi mo na siya hiniwalayan? You man! Ibig na ibig nang maglaho ni Cassie ng sandaling iyon. Kahit nakayuko, ay alam niyang sa kanya napadako ang lahat ng tingin ng mga ito. Pagbalik niya kay Al, nakita niya kung paano nagsalubong ang dalawang kilay nito nang tumingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Formal na tanong nito. Yeah pare, I remember her. Siya yung babaeng iniregalo namin sa'yo nung bisperas ng kasal mo. Right, Cassie? You really surprised us, pare. Paano mo nagawang itago yun sa amin ng matagal na panahon? Halos hindi nagawang salubungin ni Cassie ang tingin ni Al nang bumaling ito sa kanya. Matagal itong waring nagtititik pagkatingin sa kanya. Muli siyang nagyuko ng ulo nang maramdaman ang pangingilid ng luha niya. Ngunit bago tuluyang bumagsak ang mga luha niya, ay mabilis na nagtatakbo siya palayo sa mga ito. Cassie, wait! Narinig pa niyang sigaw ni Al, ngunit hindi na niya pinakinggan iyon. Tuloy-tuloy siyang umakyat at nagkulong sa loob ng silid. So, it was you, 4 years ago. Natigilan si Cassie nang marinig ang formal na tinig ni Al sa kanyang likuran. Halos hindi siya makakilos para lingunin ito. Tila itinulo siya sa kanyang kinatatayuan. Bakit iniiwasan mo akong harapin mula nang malaman kong totoo, Cassie? Mahina lang ang tinig na tanong nito. Naramdaman niya ang marahang paghakbang nito papalapit sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo pagpunta mo pa lang sa bahay na to? Al, wala namang dahilan para. You made me such a fool. You pretentious woman. Maigting na wika nito. You must have been laughing at me, right? Al, hindi. Sunod-sunod ang pag-iling na ginawa niya. Then why? Malamig na tanong nito. Bakit ginawa mo akong tanga? We made love for so many times. At may mga pagkakataong nakikita mong natitigilan ako. But you remained silent. Tell me, ano ang dahilan? At ano ang gagawin mo kapag nalaman mong ako ang babaeng naka one night stand mo noon, Al? Ipamumukha mo sa akin na naging bahagi ako ng masakit na nakaraan mo. Kung bakit nasira ang buhay mo. Kung bakit naaksidente ka at natali sa wheelchair. Yun ba ang gagawin mo, ha, Al? No! Matatag na sagot nito. Then, walang dahilan para malaman mo pa. Si Miggy. Kaninong anak si Miggy? Ilang sandaling natulala siya sa pagkakatingin dito. Hindi mo anak si Miggy. Then, bakit parang napaka-defensive ng tono mo? Bahagyang pauyam na tanong nito. You were such a virgin when we first make love. As far as I can remember. Hindi naman siguro ganun kadaling magkaroon ka kaagad ng ibang lalaki sa buhay mo. Pagkatapos na nangyari sa atin. At hindi mahirap isipin na anak ko si Miggy, Cassie.
Hindi na napigilan ni Cassie ang sarili nang magsimulang pumatak ang mga luha niya. Hindi mo anak si Miggy. Umiiling na sabi niya. Hindi mo siya anak. Kung hindi ka aamin, bukas na bukas din ay ipapa-DNA test ko siya. Ano man ang gawin mong pagtatago, lalabas pa rin ang totoo, Cassie. Okay. Siguro nga ay ito na ang tamang panahon para malaman mong totoo. He's your child, Al. Dugo at laman mo si Miggy. Bagamat waring inaasahan na iyon, ay matagal pa rin natigilan si Al sa pagkakatingin sa kanya. Hindi makakilos. Bakit hindi mo kinuha ang pera ng gabing iyon? Tanong nito. Hindi ako bayarang babae, Al. Ang tiyahin ko ang may kagustuhan ng... Yeah, I knew that. Putol nito sa sasabihin niya. Oo, alam ko. Pero kung tinanggap mo ang pera, you could have given my child a good life. Malaking halaga rin yun kung tutuusin. Hindi man kami mayaman ng anak ko, pero binusog ko siya sa pagmamahal ko. Hindi ako nagkulang sa kanya. You really think so? Ngumiti ito ng painsulto. Hindi ka ba nagkulang nang hindi mo sabihin sa kanya kung sino ang totoong daddy niya? I can still remember what you said about his father. No backbone? Iyan ba ang itinanim mo sa utak ng anak natin, ha, Cassie? Hindi. Nagawa ko lang sabihin sa iyo yun para iligaw ka sa tunay na ama ni Miggy. Then why? Bakit kailangang ipagkait mo sa akin ang karapatan ko? Ang karapatan ni Miggy. Muling nahilam sa luha si Cassie nang mag-angat ang tingin nito. Wala kang karapatang isumbat sa akin ang lahat kung ginawa ko man yun. Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ko. Pagkasabi niyon, ay agad niyang tinalikuran nito. Hindi na niya narinig ang pagtawag nito. Nagpapasalamat siya na hindi na siya sinundan pa nito. Gusto niyang mapag-isa. Maraming nagbago mula nang malaman ni Mrs. Adele na tunay na apo nito si Miggy. Sobrang natuwa ito at waring ang buong mundo nito ay umiikot na sa kanyang anak. Lahat ng material na bagay na alam ng mga itong makakapagpasiya sa kanyang anak ay ibinibigay ng mga ito. Maging si Al ay lalo pang naging sobrang magiliw dito. Nabalot ng sobrang kasaganaan ngayon ang anak niya. At hindi gusto ni Cassie iyon. Ewan, pero hindi niya gustong masanay sa luho ang kaniyang anak. Iyon marahil ang dahilan kung bakit madalas ay tahimik lang siyang nagkukulong sa silid kung wala rin lang siyang trabaho. Nalulungkot siyang hindi niya mawari. Maging si Al ay tila nakalimutan na rin siya. Kung sa bagay, sa simula pa lang ay alam niyang pastime lang ang anumang namagitan sa kanila nito. Bakit ba umaasa pa siya nang higit pa roon? Napalingon siya nang marinig ang pagbukas ng pinto. Nagtatakbo palapit sa kanya si Miggy. Mami, gusto mo sama? Tanong nito. Where are we going, baby? Nakangiting tanong niya rito. Ikinulong niya ang mukha nito sa dalawang kamay niya saka hinalikan ito sa mga labi. Sama ako, Tita Hana at Daddy sa mall. Anito. Sama ka? Bigla ang pagguhit ng kirot sa dibdib niya sa narinig. Mabilis niyang binaliwala sa isip ang nararamdaman. No, hindi siya dapat magselos. Wala siyang karapatang maramdaman iyon. Sorry baby, pero may ibang lakad kasi si Mami. Pinisil niya sa baba ang anak. Ano lakad mo? Nag-aaya kasi si Tito Chimo mamaya. Sa labas kami magla-lunch. We better go, kiddo. Nagulat na lang siya nang biglang marinig ang tinig ni Al. Hindi niya alam kung kanina pa itong nakatayo sa may pinto. Bahagyang madilim ang mukha nito. Binalingan niya ang anak. Next time na lang, baby. Para tayong dalawa lang, okay? Yaw mo sama daddy ko? Waring kay dali ka agad na nakasanayan nitong tawaging daddy si Al. Mula nang ipamulat niya ito, ang daddy nito. Hindi naman sa ganun, baby. Kaya lang busy palagi ang daddy mo, diba? Sandaling sinulyapan niya si Al. Tumango lang ito. Okay, gotta go, mami. Paalam nito, sabay halik sa pisngi niya. Nakangiting kumakaway siya rito. Marami na ring ipinagbago sa pananalita nito ang kaniyang anak. Ikinuha kasi ito ng tutor ni Mrs. Adele. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng Innocent Date.
Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.